Magandang araw po mga kawangis ko. Kung sa man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW John sa Middle East, Yumkin Side. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. Ngayon napaka-interested po ang pag-uusapan natin mga kawangis ko kasi nga mismo sa legislative hearing dito sa Senado ay nag-away yung dalawang senador, si Senador Ping Lacson at si Senador Marcolita. Kasi ang sinasabi po ni Marcolita, bakit ang binabanggit lang lagi nila ng mga senador ay tungkol lang kay Bryce Hernandez? Bakit ang mga Diskaya parang hindi nila pinagtutuunan ng pansin, which is na si Diskaya po ang nagbigay ng maraming mga sangkot na mga politician. Pero oo nga naman, di ba nakapokus sila kung papansin ninyo, lahat po yung mga hearing ngayong sa Blue Ribbon Committee, halos lahat kay Bryce Hernandez lang nakapokus yung mga senador doon. Hindi nila binibigyan pansin ng sobrang focus nila kay sa mga Diskaya family. Hindi po ito. Panoorin po natin ang pag-aaway ng dalawang senador. No, but these are prejudicial questions. Okay, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No, that's my perspective. No, that's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial Kaya nga sinasabi ko sa inyo we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still investigating. Mr. Chair, Tignan nyo, kahit nagsuspend pa sila ng ilang minuto, naririnig pa rin pinag-uusapan nila. Tignan nyo, dinig na dinig pa rin kahit wala ng mikropono. the point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo eh. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. I am, sinasabi ko, to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your opinion. I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prediction? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito? Palagi nyo sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of Witness Protection Program. That's all what I did. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. I am questioning the proceedings, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Go ahead. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points.
Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Perhaps, Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw. Pansin niyo mga kawangis ko, mga kapwa ko OFW, pansinin niyo. Malaki pong porsyento nakapokus lang sila kay Bryce Hernandez lang. Lagi na lang sila kay Bryce Hernandez na nakapokus. Kung ilang tao lang ang pati yung sa mga pera, kung saan dinala, yung parang doon lang sila nakapokus. Hindi sila nakapokus ng husto sa mga Diskaya family na sa sobrang dami ng pinangalanan ng mga kasabwat sa katiwalian. Tingnan nyo, yun po ang nirarason ni Senator Marcolita na parang yung balid lang na magsalita si Bryce Hernandez lang, pero mga Diskaya parang hindi sila binibigyan ng importansya, which is totoo naman. Kasi nga kung bibigyan nila pansin yung mga Diskaya, napakarami pong mga politician ang sangkot sa katiwalian sa flood control. Marami po talaga silang makikita. Kaso lang hindi nila binibigyan ng pansin. Tingnan mo, lagi nilang Bryce Hernandez, kay Alcantara, kung sino pa diyang mga kasama sa DPWH dyan. Panilang DPWH, parang gusto nilang nakatuon lang sila sa DPWH, sa mga contractor. Yun lang yata, pansinin nyo, lagi na lang sa DPWH pati mga contractors kay Bryce Hernandez, sa mga pera nilang dinadala sa doon kung ginagawa nila kung saan tambayan, pero hindi sila nakapokus ng husto sa mga Diskaya family kung sino-sino pa yung mga kasama nila na kasamahan doon sa katiwalian ng mga politiko na maliban pa doon sa kanilang mga binitawan ng mga listahan, di ba? Sobrang dami lista, 18 yun eh. So ang nangyari kayo mga kawagis, kayo na yung humusga kung mayroon bang paparuunan to yung investigasyon na to. Kasi nga yung nakapokus lang sila sa nakapokus lang sila sa isang engineer, kay Bryce Hernandez. Hindi nila pinupukusan ng mga Diskaya na 18. Tapos si Bryce Hernandez, ang lagi nilang tinuturo si Alcantara, yung kanyang pinakamataas na posisyon. Si Alcantara, di ba engineer din yun? Doon lang umiikot yung istorya sa kanila. Kung pansinin nyo, doon lang umiikot po ang istorya. Kaya, para kung titignan nyo, parang may paparunan ba to? O yung mga senador ng papasikat na lang, kasi nga parang sabi nila mayroon din silang iniimbestigahan. Para kalaunan, sikat sila. Pero sa totoo lang parang wala tayong nakikitang wala tayong nakikita na kung sino ang mananagot. Wala. Kaya yun ang kasi nga yung panahon ni Marcolita, yung si Pamblo Ribbon Committee Chairman, di ba? Nakapokus siya ng malaking oras doon kay Diskaya. Tapos kay Bryce Hernandez, binibigyan ng pansin, pero yung malaking oras kay Diskaya kasi ang daming bang niya, ang daming niyang nilabas ng mga listahan. Hanggang ngayon wala pang nilalabas ng mga listahan eh. Lahat ng lista lang na naglabas yung mga Diskaya family. Kayo nang pinupuntos niya ni representative ni Senador Marcolita. So yun muna mga kawangis ko, yung na-update na ngayon sa Blue Ribbon Committee ngayon sa Senado po yan. Yan tungkol po sa flood control katiwalian. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel. And bye-bye.